Imposibleng walang alam, Pangulo, sa nangyayari sa pera ng taong bayan ayon kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng pangalawang Pangulo, matagal nang alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung paano ginagalaw ang budget ng bansa. Ngunit wala aniyang ginawa si PBBM at nag-appoint pa ng House Speaker na umano'y sangkot sa isang bribery case. Alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Diba? So anong nangyari sa budget natin? Narakitiring din yung budget natin. Kaya para sa Vice Presidente, masyado ng delay ang binuo ni Pangulong Marcos Jr. na Independent Commission na layong mag-imbestiga partikular sa maanumalyang flood control projects. Aniya, kung nakinig lang sana si PBBM sa kanya noon, hindi nahahantong sa ganito kalaki ang problema. Masyado siyang hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Actually, hindi na nga siya too little too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa ngayon. Binigyang diin ni VP Duterte na dapat noon pa lang ay sinabihan na ng Pangulo ang Kamara na ayusin ang pondo ng pamahalaan at panagutin ang mga sangkot sa katiwaliang nangyayari sa mga proyekto ng gobyerno. Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretsyon mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget. Tapos panagutin mo na yung, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, hindi man siya makapagsalita para sa Department of Public Works and Highways o DPWH, ay personal namang alam ni VP Sara ang naging pagmamanipula umano sa budget ng Department of Education nang siya ay kalihim pa nito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.